lahat naman ng tao gusto rin mabuhay. Basta, ano, sisikapin mo na gusto mo mabuhay, kahit ano, gagawa mo. Ito ang Cubao, isa sa mga kilalang sentro ng komersyo ng Metro Manila. Daluyan ng mga sasakyan, daanan ng mga taong nagmamadaling sumabay sa mabilis na takbo ng buhay. Opisina ito ni Ray Paraon, 27 taong gulang, kilala sa Cubao bilang si Putol. Lumuwas siya mula sa Quezon para makipagsapalaran dito sa Manila. Taga dito po ba kayo sa Maynila o may probinsya po kayo? May probinsya rin. Saan po? Sa Quezon. Saan po sa Quezon? Sa ano, Gumaca. Sa Gumaca po. So, ilang taon na po kayo dito sa Maynila? Siguro mga 3 taon. 3 taon po. Bakit po kayo, 4 na taon, bakit po kayo lumuwas dito, papuntang Maynila? Meron kasi sa amin, ayoko kasi nung, siyempre, ganito yung kalagayan ko. Ayoko naman kasi habang buhay na sa magulang pa. Ito ang pwesto ni Ray sa overpass ng Cubao. Umaasa siya sa limos. Sa unang tingin, awa ang madarama mo sa kanya. Pero para kay Ray, isa itong marangal na trabaho. Minsan, pagka yung wala akong gawin, nangihingi, yun lang. Sipag-sipag, pagka yung wala talagang ano. Minsan, napunta ako dun, mga gano'n ng tanghali hanggang. So, sa buong taon po na ginagawa niyo yun, nagkaroon na po ba ng pagkakataon na may nakakita ng kakilala niyo nagaling sa probinsya? Minsan, pagka yung may nauwi rin sa akin, yun. Minsan, may nakakita na rin sa akin, kaya lang, hindi nila sinasabi. Hindi po nila sinasabi? Hindi po alam ng mga magulang niyo na ganito yung ginagawa. Bakit po? Hindi Kasi pag nalaman nila, bumabalikin na lang ulit ako sa amin, doon na lang ulit ako. Taliwas sa inaasahan ng marami, normal at matiwasay ang pamumuhay ni Ray. Ayon sa kanya, pag mahina ang kita sa Cubao, lumilipat siya ng ibang lugar sa isa pa niyang opisina sa bandang Annapolis, EDSA. Isa si Arnold Vidal sa kanyang mga kaibigan. Kuya Arnold, paano po kayo nagkakilala ni Kuya Ray? Sinervice niya ako. Service po sa Tricycle. Bisuke ko siya. Ano na po yung mga naranasan niyo? Napagdaanan niyo? Yun, mga tampuhan, ganyan. Masaway nga si Ray. Ano Mga po, tampuhin. ano po yung karaniwang pinagkakatampuhan? Yun nga, pag gusto niya kahit na may bibili siyang talo siya. Siyempre, papala muna sa akin. Yun, pinipilit niya basta nagustuhan niya kahit mahal yung bibili niya. Bibili silver, may nagalok sa kanya. Kasi malakas nga siyang kumite. Yun. Pag sinabi kong ayoko, magagalit na yun kahit sabihin ko, sige, bili mo na, ayaw na. Tampo na. Hindi na namin bibili. Ano po yung mensahe niyo para kay Kuya Ray? Ayun, tuloy na lang niya yung pagkaano niya, yung pagkakaroon niya ng pamilya. Gusto nga niya magkaanak eh. Kaya naglulukuhan niya kami. Sabi niya, pag yung buo, hindi akin niya, sabi niya gano'n. Pag kalahati, akin niya, teka niya gano'n. Biro lang niya yun. Magpalabiro siya. Ano siya, masayahing tao si Ray. Nung una namin nakilala si Ray, dinala niya kami sa kanyang bahay sa Antipolo, sa paanan ng isang bundok sa Kogyo. Pagkababa pa lang sa lugar, sinalubong na si Ray ng kanyang mga kakilala at kaibigan. Humigit kumulang 1 oras kaming naglakbay patungo sa bahay mismo ni Ray. Napakahirap para sa isang katulad niyang may kapansanan ang tahakin ang daang ito. Pero ang nangyari, kami pa ang unang sumuko sa matarik na paglalakbay patungo sa kanilang bahay. Umabot pa sa puntong nawala na sa paningin namin si Ray. At nang makarating kami sa kanilang bahay, nagpapahinga na ito. Nag-aaway kasi sila mag-asawa. Siya si Alessandra, 22 taong gulang, asawa ni Ray. 4 na buwan na silang nagsasama at 1 buwan na siyang nagdadalang tao. Tense lang ako. Miss ko sa kanya. Sana magpakabait siya. And then,
Kasi nga may baby na kami. Sana maging maayos yung pagsasama namin dalawa. And then, yun lang. Yun lang siguro. Sila naman ang mga kapitbahay ni Ray. Ito naman yung bahay. Yun nga, parang bumibigay. Ayaw na sana niya kay Ray. Yan ang pinakiusapan ko siya. Niyakan ko siya para lang kay Ray. Sabi ko, kung gagawin mo iwanan yung tao, kawawa naman. Siyempre, lahat ng gusto mo, lahat ng gusto mo, naibibigay niya. Lahat ng hiling mo, naihahandog niya sa'yo. Papakahirap yung asawa mo para sa'yo. Kaya sana, magsama kayo talaga ng parang tunay na mag-asawa. Pagkalipas ng ilang araw, binalikan namin si Ray. Napag-alaman naming hindi na sila nakatira sa bundok. Lumipat na sila sa mas malapit na lugar para hindi na raw mahirapan ang nagdadalang tao niyang asawa. Ngunit, andun pa rin siya sa kanyang opisina sa overpass. Di pa rin nagbabago ang pananaw sa buhay. Noon sa bundok. Ngayon, nung kami lumusong, parang sa tingin ko, nahihirapan yung asawa ko, numupa na kami ng bahay. Saan po kayo nangungupahan? Dito sa Sagam. Sa Sa may NSA. may... Mas madali po yung biyahe niya doon. Kasi may pagdating naman dito, may service naman kasi kami tricycle. Kapit-bahay namin kasi, barkada na namin dyan. Doon din na uwi. Sa kategorya ng mga taong nakakasalubong ni Ray sa overpass at sa Annapolis, kaawa-awa si Ray. Bagaman nabubuhay siya sa tulong ng mga nagbibigay limos sa kanya, ang paninindigan ni Ray, hanggat wala kang inaagrabyadong kapwa, marangal kang tao. Gaya ng marami sa atin, buo ang pangarap ni Ray para sa kanyang asawa at sa kanilang magiging anak. So, ano po yung mga pangarap niyo? Ngayon pong may pamilya na kayo. Yung maging masaya. Magkaroon kahit na mahirap. Basta okay naman yung pamumuhay. Okay na yan. Paglaki po ng anak niyo, ano pong papag-aralin niyo po? Siyempre, pag-aaralin hanggat ko anong kayang gawin. Pag-aaral lang yung anak, okay na. Paano niyo po gagawin yan po? Magtsatsaga, siyempre, kahit na anong trabaho, pasok mo lang para makapag-aaral na yung anak mo, magampanan mo lang yung mahuli mo. Araw-araw niyang naharapin ang pagsubok ng buhay para sa pangarap niyang ito. Sana yung mga katulad niyo, iba kahit man kita ng mga kapansanan, sana huwag sila mawala ng pag-asa kasi habang nabubuhay, may pag-asa. Basta may tiyaga ka, meron ka. Si Ray Paraon, si Ray Putol, buo ang pangarap, buo ang pagkatao. Imanipang taong nagtutulakan sa abenidang aking napagdaanan, nag-aabang ng masasakyan patungo kung saan di ko malaman. Sa aking jeepney sinasakyan mayroong natanaw na mama. Sa dinami-raming nagdaraan, ikaw pa ang nakita. Ikaw pa ang nakita. May kasama